Walang gam dito. Sino driver? Ito, target niya. Tong. Halika. Patungkulan mo na nanisin ko sa yan. Ay, yan mo. Ah, ano yung loob? Walang gam. Yung ba malinis na sa'yo? Ha? May katuwiran ka pa. Kay sir. Binibigay? Ha? Yung lamang tao, bibigyan na rito. Hindi sa field, bibigyan dito. Yan, ano ito mga yan? Ay. Ano yan? Inisyuhan na ito mga ito. Opo, sir. Yan ba? May lista? Opo, meron po. Dito lahat. Pagka ano, hindi pwede sa field dito. Ha? Wala yan. Ito yung pinakaunang aktibidad ni BF para sa araw na ito. Alas 8 pa lamang ng umaga at ang pag-attend sa flag ceremony dito sa dati niyang tanggapan sa MMDA ang pinakauna niyang ginawa bago siya tumuloy sa isang campaign sortie sa Bulacan. Isang inhinyero si BF. Ang kanyang kumpanya ay kontratista sa ilang malalaking kumpanya. Base sa kanyang SALN noong 1998, nasa 74 na milyong piso ang kanyang kayamanan. Pero noong 2008, tumaas ng 100 milyong piso ang kanyang net worth, kasabay ng pagiging chairman niya ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Paliwanag ni BF, walang kinalaman sa posisyon niya ang tila bigla ang pagtaas na ito ng kanyang total assets. Ay baka sa ibang mga ano yan, sa ibang mga nagbenta kami ng lupa. Baka isa yan dyan. Meron kami binenta ng lupa at wala na nga kami income, so nagbenta kami ng lupa. Madalas panggalingan ng haka-haka ang proyekto ng MMDA, gaya ng pagtatayo ng mga footbridge, pink fence at flyover. Maaari raw kinontrata ito ng personal niya mga negosyo sa construction at may tuturing na conflict of interest kung sakaling totoo. Walang ni isang kilong bakal na nanggaling sa kumpanya ng BF diyan sa mga nakikita ninyong mga proyekto ng MMDA. Wala. At kung yan ay ultimo yung pink fences na yan, doon ginagawa nga yan para makatipid ang gobyerno. Doon ko na lang pinagagawa yan sa likod ng sa MMDA mismo. May talyer ang MMDA panggawa ng pink fences na yan para lang makamenos, hindi kinontrata yan. Itinanggi man ni BF na may hawak pa siyang kumpanya. Napag-alaman ng reporter's notebook mula sa Securities and Exchange Commission. Nakabilang si BF sa incorporators o may-ari ng mga kumpanyang BF Concrete at BF Metal noong 1993. Unang taon nito ng pagiging mayor niya sa Marikina. Pero katakatakang hindi nadeklara sa kanyang SALN. 1985 naman ayon din sa SEC, kabilang si BF sa mga stockholder ng BF Corporation at may pinakamalaking share dito. Hindi rin ito deklarado sa kanyang SALN. Hindi namin dinideclare ngayon dahil binigyan na namin sa anak ko yun. Yung original registry, siyempre kami nakaano. 1968 pa yun. Saka 1968, saka siguro 1980. Inakusahan din ng katiwalian noon si BF. Noong 2009, naglabas ng report ang Newsbreak magazine tungkol sa di umano'y kasong isinampa ng ombudsman laban kay BF. May article sa Newsbreak na meron kayong 300 million pesos local government funds na di umano ay nagamit ng hindi tama. Ano po ang masasabi? Ang dami naman. 300 million, isa-isahin nga nila. Paano hindi gamit na hindi mga tama? kontrata, mga... Wala akong nalalaman ganun. Sa anong panahon ko raw yun? Oh. Ba't ako nakalaya pa hanggang ngayon? Kung talaga may kalokohan yan, dapat napatunayan na nila sa husgado yun. Tagal-tagal ng panahon. Dito na tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan para sa campaign ni Chairman Bayani Fernando. At narito, naghihintay na yung kanyang mga truck na ginagamit niya sa kampanya habang nakikipag-usap naman siya sa ilang mga taga-suporta. Ang gagawin niya rito ay mag-iikot daw sila sa bayan-bayan sa loob ng 3 araw dito sa buong Bulacan para sa kanilang kampanya.
7 naglalaki ang mga truck ang ginagamit kada araw ni BF sa pag-iikot niya sa iba't ibang lugar. Ayon sa aming source, mula 20,000 hanggang 50,000 piso raw ang gastos sa gasolina ng bawat truck kada araw. Dati pong mayor ng Marikina at dati pong chairman ng Metro Manila. Halos araw-araw sinusuyod ni BF ang iba't ibang bayan. Habang nagpapakilala at nanunuyo sa BF, nagpapatawa at nagpapaalala sa mamamayan. Ito pala yung mga bodybuilders, ha? Iingat kayo, baka lumiit ang puwit nyo. Ha? Baka lumaki dibdib nyo, lumiit ang puwit. Tila ibang-iba sa pagtingin sa kanya ng ilan bilang kaaway ng mga informal settler o illegal vendor. Ang bansag sa inyo ay meron kayong kamay na bakal. Dito sa pagpapatupad ng mga ganitong programa, inaakusahan kayo ng paninira ng mga tindahan, pagtatapon ng mga panindahan. Anong nararamdaman niyo pag tinatanong kayo? Hindi tapang yan, determinasyon. Determinasyon. At yung sinasabing pagsira ng mga ganito, pagsamsam ng mga paninda sa mga bawal, ini trabaho talaga eh. Yan ay, kung hindi gagawin ng MMDA yan, kung hindi ko gagawin yan, sino gagawa? Pagpapatuloy ang anarkiya, papatuloy ang pagkasira ng ating, ng lahat ng bagay. Binatikos din si BF dahil hindi raw nasolusyonan ang problema sa baha sa Marikina. Kaya nang salantayin ito at ang Metro Manila ng mga bagyong Ondoy at Pepe, mismong si BF ang umako sa kasalanan kung bakit maraming buhay at ari-arian ang napinsala. Pero depensa niya, hindi raw siya lang ang dapat sisihin sa nangyari. Yung aking pag-ako ko, yun ay may kahulugan yun. Nasabi ko, ngayon sa pagkakataon na ito, magtulong-tulong muna tayo. Huwag na tayo magsisihan. Kung may gusto nyo, sisihin nyo na akong lahat ngayon, pero magtulong-tulong tayo. Yan ang ibig sabihin. Pero hindi nangangahulog ako, may kasalanan yan. Pakitulungan na po, tayo naman baka makatulong din. Maraming tulong na yan. Salamat po, tayo naman baka Sa kabila ng araw-araw na pangangampanya, tila nakapako sa number 4 ang ratings niya base sa survey ng Pulse Asia at social weather stations. Hindi ba kayo naapektuhan sa mga numero ng survey, mga ratings ngayon na lumalabas? Hindi nyo ba iniinday itong mga ito? Ano yun, normal lang yan eh. Kasi may kanya-kanya estratehiya. Iba estratehiya ko eh. Noon, sinasabi na sa akin, kinakalan daw, may puso, may kurot sa puso. Ang mga, Ako, ayoko nun eh. Hindi kaya ng dibdib ko yung kurot sa puso eh. Gusto ko sa katalinuhan ng tao, ang paraan ng, kung gusto ko siya kumbinsin, sa kanyang pag-iisip, hindi sa puso. Para matibay. Bago kami humiwalay kay BF nung araw na yon, isang mahalagang tanong ang aming iniwan. Minsan ba sa panahon ng inyong panunungkulan, kayo ay na-tempt o nakagawa ng tiwaling bagay? O, hindi tiwali eh. Or yung siguro yung hindi sinasadya. Mga minsan yung mayroong konting pagkukulang sa sa yung mga pagkakamali ka na bagay na bahagi ng ng executive job yan eh. Hindi lahat ng pagkakataon tama decision. Meron talaga minsan na hindi nagtatama, Merong gano'n. Pero masama kung yung may intention, yung may malisya. Mga pagkakamali ko, ako lang nakakaalam, wala namang akong malisya. Kaya't I can live with them. Ikalawang pinakamataas na pwesto sa bansa ang hinahangad ngayon ni Bayani Fernando. Masasabing ang kanyang pagugali na maaaring bentahe sa ilang mga botante gaya ng political will, kamay na bakal at disiplina ay maaari ding maging dahilan para sa iba para batikusin siya at huwag suportahan. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.